meron po tayong pag-uusapan ngayon while I am on break. Ang pamilyang Filipino ay mapagmahal. Yun tayo. Huwag nating pilitin maging Australian culture o huwag nating pilitin i-adapt ang mga Australian culture o anumang culture na ini-introduce kay Carlos kasi na syempre nakakasalamuha siya ng mga iba't ibang lahi like sa Japan. Baka isa din sa mga factor kung bakit gusto talaga niya mapag-isa is because he had so much influence by the Japanese culture kasi tumira din siya doon ng matagal. Magaling sila mag-alaga lalo na sa mga pagbibigay healthy food sa mga bata. Grabe daw, as in. Kasi alam naman natin ang Japanese kilala sa mga healthy food. Laging fresh sila. Kaya humahaba yung mga buhay nila, 'di ba? Yung mga old people in Japan umaabot ng 100 plus because they are very sensitive in preparation for their food and gusto nila talaga laging fresh. Kaya yun naman ang magandang culture ng Japanese. Pero wala pa naman dun si Carlos sa pagpapamilya, hindi rin Japanese ang kanyang girlfriend. Pero kasi hindi din natin alam kung anong culture ang na-adapt ni Carlos na bigla siyang nagbago after niya magstay doon sa Japan. Plus pangalawa na kapag girlfriend siya na isa ring hindi rin tinatangkilik ang kulturang Filipino, kundi Australian culture ang gusto i-apply ni Carlos, which is independent. Ayaw magpasakop sa magulang. Yun ang mga Australian culture. Si Carlos, nakita natin yung character. May pagka-weak siya when it comes to the decision making. I hope you get what my point. Parang weak siya when it comes to decision making na kaya siyang paikutin ng tao, ng mga nakapaligid sa kanya. That is what my observation is. Kasi like yung sa financial, yung mama niya ang humahawak before. Bago si Chloe dumating sa buhay niya, and then here comes Chloe, biglang nag-ibang direksyon ang kanyang pananaw when it comes to financial kasi meron na nagsusulsol na do this, do that, do this. So, alam mo yung siguro nag-a-adjust ka sa different culture na ipinamala sa'yo, culture from your family na si mama ang magkikip ng financial at kailangan may gabay ang si Mrs. Angelica sa mga expenses niya. Or dito ka makikinig kay Chloe na iba rin ang ipinapaintindi sa kanya. So, a matter of sunod-sunuran si Carlos. Nakita din natin sa mga interview ni Carlos na very soft-spoken. So, ibig sabihin, mabait siya in physical look and in his projection sa social media at saka sa mainstream media. Pero pagdating sa loob, yung sila-sila na lang off-cam, of public people, iba din. Yung parang may pagka-childish pa siya. Kasi if you're just going to analyze, mas matured si Chloe, di ba? Siya yung nag-push na gawin mo ito kasi if you remember yung mga nilatag niyang mga rules sa Japan, mas bata siya kay Carlos 22, 24 si Carlos, pero siya yung naglatag ng mga do's and don'ts. Samantala si Carlos itong may financial. Siya yung, di ba ang mga Filipino culture, nagpapasakop tayo sa mga husband natin. Kasi sila yung padre di pamilya. Pero dito sa sitwasyon nila parang baliktad. Si Chloe ang gustong masunod o parang si Carlos ang sasakop doon sa kay Chloe side o kay Chloe comfort zone. So yun ang nakakita ko. Hala, grabe ang analyzation natin. At kaya itong nangyari. Kaya ito pumutok itong kanilang itong issue. Kasi maaaring yun ang mga sa analysis ko lang yun ang mga dahilan na listening to people dictation, parang where you choose your parents' advice or where you choose your girlfriend's advice. Saan ka doon? Yun. Okay, another topic that we're going to discuss is the birthday girl.
So kanina nanood ako sa live na naman ni Eldro. Aywan ko kung meron pa dito ha, i-share natin. Very simple celebration. Ayan. So guys, nagkakaroon na po tayo ng nahuhook na tayo mag-follow sa mga YOLOs. Para po sa ano na rin, para na rin sa ating mga tawag dito, para na rin sa mga lesson learned. Hindi ko makita yung accounting. Ito. So, ito, i-share natin guys. So, panoorin muna natin. Patay. Ano yun? Hindi ko alam kung sino yung lalaking nagbubuhat kay Eliza. Say happy birthday to you. Ay, kiste. Nagumaling na pa ako. Ay, congratulations. Omedetou. Omedetou. Okay, so i-stop muna natin. So guys, ngayon, ang aking gustong i-point out, ang gusto ko lang dito i-analyze o i-reaction ay yung simple celebration ni Eliza na nandyan si Eldro, yung kanyang coach, narinig ko yung boses, at saka yung lalaking bumuhat sa kanya o yung nandito sa Eliza sa back. I don't know who is that guy. So now, ang mga ang natin dito na binati kaya ni Carlos si Eliza bilang bunsong kapatid. Diba tayo mga ate, kuya, very sweet tayo to our bunso. Aywan ko lang kung binati ni Carlos. Kasi meron doon nag-comment na binati ka ba ng kuya mo? Parang walang sagot yung may-ari ng account which is si Eldro. Alam ko naman na public people sila. I know na makakalabas ito. Wala din si Benny Andaya sinabi kung binati sila ni Carlos, itong kanyang bunsong kapatid. Alam naman natin na pag si Benny Andaya yan mag-vlog ay alam niya agad kung sino yung source ng kanyang na nagsabi na si Carlos ay binati yung kanyang kapatid. Pero it's impossible para sa akin na babatiin ni Carlos yung kanyang kapatid. Maging selective siya kung babatiin niya kasi hindi niya binati yung tatay niya. Hindi niya binati yung lola niya, yung nanay ni Angelica. At ito si Eliza. Well, hindi naman, sorry sa term na magiging selective. Actually, he has to greet his sister kung talagang meron pa siyang pagmamahal kahit man lang doon sa mga kapatid niya na lang kasi tayo, sabi ko nga ng isang vlog ko na tayo magkakapatid, magkakampi-kampi tayo eh. So yung tatay niya surely na hindi binati kasi 'di ba nag-post yung tatay niya na anak, birthday ko ngayon, batiin mo naman ako. So very sure tayo na hindi talaga binati yung tatay niya. At dumating yung birthday ng kanyang lola, nanay ni mama niya, nung 2 araw nakalipas, wala rin bate. At ito, kapatid niyang bunso, pinaka-baby, apple of the eye. Wala din, hindi rin sinasagot kanina ni Carl na binati ka ba, Eliza, ni Kuya Carlo mo? Hindi rin sinabi ni Carl Eldro na oo, binati siya ni Kuya. Si Eldro naman sumasagot kasi dati yung nagla-live siya, meron nagsasabi na nagla-live siya at habang nakahiga yung papa niya at sinasabi ni Mr. Mark Yolo na may sinasabi siya tungkol kay Carlos tapos sinasabi ni Eldro na Papa, hayaan mo na yan, wag mo na kasing hayaan, wag mo na anuhin si Kuya. Kasi di ba nagpaparinig-rinig yung tatay niya habang nakahiga nagla-live si Carl Eldro. So, ibig sabihin, kung bumati man pero inignore lang nila, hindi lang nila broadcast, or hindi, palagay ko hindi. Kasi public people sila, makakalabas ito sa publiko
na bumati si Carlos kasi nakalabas nga sa public yung binasbasa ni Carlos, yung taga ABS-CBN, na gusto na niyang makipagbati sa magulang niya. How much more itong pagbati niya sa kapatid niya na wala namang masama dito sa kung babati siya dahil apple of the eye si Eliza dahil bunso. So feeling ko hindi rin. So yun yung nagiging bias side siya, na pinili lang niya yung comfort zone ni Chloe na kailan ba ang birthday ni Chloe, di ba? Kung hindi niya binati yung kanyang tatay, lola, bunsong kapatid, and then lalabas sa social media kasi social media influencer si Chloe, lalabas na si Chloe ay binati niya, hinandaan pa. Kasi nakalabas nga yung anniversary nila, di ba? Yung 52nd month anniversary na nagpadala siya ng sulat, bulaklak. Nakalabas. How much more itong sa kapatid niya hindi mailalabas? For sure, hindi lang talaga siya bumate. Kaya wala tayong nahagilap na issue. Pero ano ba ang care natin? Bakit ba kailangan alamin natin yung issue na bumate o hindi bumate? Ang point dito is how are you going or when are you going to be the model of the society? When are you going to use your voice to influence people, especially young ones, because you are now famous. And alam naman natin, pag famous ka, ginagamit ka bilang larangan, larawan, ehemplo. Pero by this time, parang yung pagiging famous mo ay parang hindi mo ginamit, 'di ba? That's why yung mga titulo ng Miss Universe, Miss World, they race, 'di ba? Lagi nilang ang mga kadalasan sa mga sagot nila is if I won the crown for Miss Universe, I will raise my voice to influence the people to recalibrate like this, like that, and you know, na maging tayo progressive society and country. So yun ang mga platform ng mga ating mga pambato, 'di ba? So the same with these people na sumikat sa sports. Ganun lang naman. That's why tinitingala kayo, that's why binibigyan kayo ng papremyo ng gobyerno at taxes ng bayan, OFW remittances, because alam ng gobyerno natin na kayo yung magiging salamin para makita ng mga young generation na masundan yung inyong mga yapak o yung inyong mga journey. 'Di ba? Kaya ang gobyerno hindi nanghihinayang na magbigay ng limpak-limpak na papremyo because you belong to our country. And what we expect if you are a model, of course you have to use your influence for the young generation to be a good person. But now, parang sinayang ni Carlos yung ating taxes at yung ating mga remittances as OFW na binigay sa kanya. Kasi hindi lang naman ang presidente ang nagbigay ng pera sa kanya, and that money given by President Marcos was from the taxes or remittances. Hindi lang, pati ang congressman nagbigay ng 3 million, di ba? Ang Office of the Congress. And so with other local government units, madami ang nagbigay sa kanya. Sa private sectors, wala tayong pake. That's their business money. Like yung mga sa Toyota, wala tayong pake dyan. Hindi yung gobyerno, hindi yung pera ng government, but it's the private money of these private people. But yung mga binigay sa gobyerno, like sa president, galing sa Congress office, and other government sectors, we have the right to react and we have the right to suggest na use that money coming from the people in a very wise way, in a very importantly, like, you know, to influence also children who wants to step on what you have taken, diba? So yun. Now, pero ano ang nangyari? Napunta tayo sa wala. Napunta tayo dun sa focus ng inyong relasyon, ng pagiging kontrabida ni Golden Girl. At ito nga ngayon,
lagi na lang sila pinag-uusapan. At ito meron akong reaction dito kasi ang nag-post dito ay nagsabi siya na, Mrs. Angelica, nananawagan ako sa'yo. Tanggapin mo na si Chloe. Napakaganda ng magiging manugang mo. Sabi nung nag-post ayaw mo ba noon malahi ang kayo ng maganda? Yun ang nag-post. Alam mo, napareact ako. Sabi ko, alam mo, Mr. Poster, it is not all about the beauty. It's all about your relationship to your biyenan-to-be, to your sister and brother-in-laws to be, and to your boyfriend or husband to be. So, yun ang dapat mong ikampanya, hindi yung kanyang kagandahan. Kasi ang kagandahang physical ay hindi yun ang totoong kagandahan ng isang tao. Ang kagandahang physical ay additional lang yan, additional point. Pero dapat ang kagandahan ay nag-uumpisa sa inner mo, sa inner self. And then add up yung beauty mo o yung pagkagwapo mo o pagkamaganda mo. That's supposed to be the campaign for this person o social media influencer na nag-post. So bakit mo pa ipapa-intriga yung pag-post mo na, Mrs. Angelica, ayaw mo ba noon malahian kayo ng maganda? We are not against na maganda. Hindi ko dinidebunk na maganda siya kasi maganda naman talaga. Pero talaga ang kinoment ko doon ay ang kagandahan ng isang tao ay nag-uumpisa sa kanyang inner self. Yung totoong nilalaman ng puso. And then, lalo siyang gaganda kung maganda na siya sa physical, tapos maganda pa yung kalooban niya. So yun yun. So now, another post. So ito ay si Chloe San Jose daw ay nagsabi siya dito na basahin natin, sabi niya, sorry for the late posts, my loves. I've been in Mia in the online world as I've been out and about travel dump. Pics coming soon, sabi niya. But can you believe my timing was perfect? I attended the Bash event right before my trip and came across on the new goodies. I'm obsessed. They're so cute and cute and practical. Can't wait to explore more with Bash by my side. So, she is with Miss Bea Alonso. At alam naman natin na si Bea Alonso ay meron siyang travel organizer brand na Bash. Bash ang pangalan ng travel organizer brand ni Bea Alonso. Baka kinuha siya endorser si Chloe. Kaya magkasama sila ni Bea Alonso. So, kapag kinuha siyang endorser ni Bea Alonso, dito papasok yung kailangan niya mag-tax sa Pilipinas. Kasi syempre hindi naman siya Filipino citizen. At kahit Filipino citizen siya, na nagtatrabaho din siya sa Pilipinas. So, mas dapat we have the right to check her BIR kung nagtatax ba siya. Kasi hindi naman siya dual pa citizen. Tapos nagtatrabaho siya sa atin, kumikita siya. So ibig sabihin, the government has the right to check BIR contribution o payment. So yun po guys, actually very amazing ang pamilya na ito. Kaya naman tayo patuloy na nag-content sa kanila kasi hindi po para pabagsakin lalo sila, kundi again, paulit-ulit ko sinasabi na get reunited kasi mas lalong hahangaan kayo at lalo kayong susundan ng mga tao in a very positive way na dapat kayo yung mangunang maging ehemplo sa society ng Pilipinas sa mga next generation, lalo na sa larangan ng sports. So maraming salamat po. Hanggang dito lang kasi kailangan ko bumalik sa aking duty. At medyo nag-change yung ating weather. Kaya ang aking background ay dumidilim at hulumuliwanag kasi lulubog lilitaw yung araw. Bye for now.